Kaya kailangan na kami bumalik. Oo. Pinabalik po mga kaibigan sa India. Ayun, shoutout guys. Muli, welcome to my YouTube channel. Ito po si Kuya July, ang inyong katugang, ang inyong kalingap. Na muling babati po sa inyo ng magandang araw, magandang gabi. Saang sulok man po tayo ng mundo naroon. At sa araw na ito, meron po tayong panibagong vlog. Pag-uusapan po natin, ito pong patungkol po kay Kuya Robin o si Indiano Bicolano po, mga kabayan natin. Dahil sa inyong kaalaman, siya po ay hindi nakabalik sa Pilipinas. Kumbaga, nandito na, pero na-deport po uli siya. Dahil sa kung ano pong mga kadahilanan, mga kabayan po natin. So pag-usapan po natin yan maya-maya ng konti. Pero bago po yun, konting paalala po si Kuya July, baka sakaling meron po ditong hindi nakasubscribe sa ating YouTube channel, huwag natin kalimutan, July Paunil. Tapos pakipindot lang po yung notification bell button para lagi po tayong updated sa aking mga video upload. Tapos meron po tayong Facebook page, pwede rin po nating supportahan, July Paunil 2.0. Pwede po nating i-like, pwede pong i-follow. So maraming salamat po sa inyo. At gaya po ng dati, mga Lingap partners, sana masuportahan din po natin. Lalong-lalo na po si Kuya Bal Santos Matubang at saka po si Kalingap Rab. So maraming salamat po sa inyong lahat. Ngayon, tuloy na po tayo. Pag-usapan na po natin itong patungkol po kay Kuya Robin. Ito pong asawa po ni Ate Pia. Na kung saan ho, isa po yan sa mga nag-trending na vlog po ni Kalingap Rab nung araw. Hanggat sa natulungan po yung pamilya. Alam na po natin siguro yung buong kwento po nila. Pero kamakailan lang po, alaman ho natin na may problema po talaga si Kuya Robin sa kanyang papeles dito po sa Pilipinas. Pero sa pagkakaalam po natin, yan po ay ginawan na po ng paraan ng Team Kalingap. Sa pagkakatanda ko po, malaki po yung amount, nasa 400,000 more or less. Yung nagastos po dyan para maklear po si Kuya Robin. Kaya nga po nung namatay po yung kanyang tatay, doon po sa may India, siya po ay nakabalik sa India, mga kabayan natin, nang parang walang naging problema. So napanood po natin yon, yung patungkol sa tatay niya. Actually po, yung libing nga nung tatay niya, parang iba rin po yung nakasanayan doon. Yung parang basta na lang po sinusunog sa harap ng maraming tao. Ano po, dito kasi sa atin, kung sakali man pong may mga sinusunog, meron tayong pag-cremate na tamang yung parang lugar talaga para doon. Pero doon po nakita natin parang ganun po pala sa India, mga kabayan natin. Pero hindi po yun ang topic po natin. Ang issue po natin sa ngayon ay kung paano po makakabalik po si Kuya Robin. Na alam nga po natin, nagkaroon po ng problema. Pakinggan po muna natin at panoorin yung binanggit po ni Kuya Bal Santos Matubang kaninang umaga. Anong nangyari kay Kuya Ruben Indiano? Pinabalik po mga kaibigan sa India. Hindi pinapasok sa Pilipinas. Andiyan na nga sa airport. Nasa airport na nga po mga kaibigan, pero pinauwi po siya ng ano yung mga nandiyan, immigration ba 'yon? Sa airport, immigration. Kasi may pinahanap yung parang gate pass. Parang gate pass ata yung inanap sa kanya, wala siyang nakuha. Wala siyang, sinabihan na baga siya na, Kuya Ruben, huwag kalimutang kunin yung gate. Basta mayroong papel po na ipapakita, ipapresent mo sa immigration, pagpasok ng airport para tanggapin ka. Wala siyang nakuha duman. Nakalimutan atang kumuha. Ang ginawa sa kanya ay pinabalik ng India. Sus, Ginoo. Abalang maray, Yung India po, Manila to India, ilang oras? Ilang oras po ang Manila to India? 10 oras ata. Yung gastos niya, sa kanya pa rin yun. So ayun po mga kalingap, ang nabanggit po ni Kuya Bal, siya po ay pinabalik sa India. Kumbaga ho, naharang daw po siya sa immigration. Ang pagkakabanggit po ni Kuya Bal, meron daw pong parang gate pass na kailangan. So hindi po natin alam kung anong klaseng gate pass po yan. Basta sa pagkakaalam ko po, kapag po babalik ka na dito sa pinanggalingan, ang kailangan lang naman po dyan ay yung e-travel natin. Isa po yan.
Tapos syempre ho, kung tayo po hindi taga rito, kung ang origin natin sa ibang bansa, kailangan ho natin ng visa dito sa Pilipinas. So hindi ko po alam kung yun nga po ang kulang or meron pa pong ibang dokumento from India para payagan siyang tumuloy po dito sa Pilipinas. So ngayon po ituloy po natin yan. Pakinggan naman po natin yung nabanggit naman po ni Ate Pia doon sa isang vlog po ni Kalingap Alvin. Miss mo na si Papa mo? Anong mensahe mo kay Papa mo? Sana po makauwi po sa Nang maayos. So, kailangan niyang magbalik sa India. Hindi siya pinapasok. Yan. So, yung problema po ni Kuya Robin ay kumbaga pinapabalik siya ulit ng India. Pinapabalik. Hindi gastos na naman yun. Saan kayo kukuha niyan? Yun lang mga kalingap. Hindi niya alam kailangan daw niya ng visa galing India. Hindi niya alam yun. Kaya kailangan niya bumalik. Oo. So, okay na yung visa dito sa Pilipinas. Tapos, ang naging problema niya yung sa India. Hindi niya yung alam. Ay, grabe mga kalingap. Pray po natin yung kalagayan nila ni Kuya Robin. Stress ka ngayon. Iiyak ka nga eh. Pray po natin mga kalingap. So ayun mga kababayan po natin, ganun din, hawig din ano. Kaso nga lang sinasabi po dito, visa raw po sa India. So iniisip po natin, bakit visa sa India ang kailangan dito? Kasi nasa Pilipinas papasok po sa Pilipinas. Sa pagkakaalam ko po, kung halimbawa tayong mga Pilipino, kung pupunta po tayo sa ibang bansa, yung mga bansa na kailangan po ng visa, mag-a-apply po tayo ng visa para makakapunta tayo doon. Tapos yung pabalik po natin, wala namang masyadong requirement na po yan kasi taga rito po tayo. So dito po sa case po ni Kuya Robin, ipagpalagay natin na siya po ay residente ng Pilipinas. Nakapunta po siya sa India. So dapat yung pabalik ho, wala namang masyadong problema dapat. Maliban na lang po, si Kuya Robin ay kinoconsider na ang origin niya o kaya siya po ay residente pa rin ng India. Kung sakasakaling pupunta siya sa Pilipinas, dapat merong visa siya dito sa Pilipinas na pwede siyang mag-entry. Ano po? Pero yung pagkakasabi ho, parang may visa naman po sa Pilipinas. Yung visa raw po sa India ang hinahanap. So medyo po medyo parang hindi ganoon kaklaro po sa atin yan. Siguro po yung mga Kalingap supporters na nakakaintindi po sa mga papeles patungkol po dyan, pwede nyo pong i-comment o kaya i-share nyo po sa Team Kalingap para matulungan po ito sina Kuya Robin dahil sa malamang po yung kanyang asawa at mga anak ay nag-aalala po dahil ilang araw na rin po siya na nandoon po sa India. At hindi lang po yun, alam natin, magastos po yun. Kasi yung pamasahe naman po, kung naribok yan, pinabalik, bayad po uli yan. Tapos kung pupunta na naman po uli dito, panibagong pamasahe po yan, bayad na naman mga kabayan natin. So sana yung susunod na biyahe niya papunta rito, kailangan pong sigurado yung mga papeles. Actually po si Kalingap Nico ho ay pabalik-balik na po dito. Kung sakasakali man po ang document na kailangan ay kapareho ni Kalingap Nico, so itanong na lang po siguro, ano nga ba ang kulang? Kung pareho po sila ng status. Kaysa malamang po si Kalingap Nico, ang origin niya ay India pa rin, pero may visa pa rin po siya, papasok ng Pilipinas. Kagaya po ng maraming Bombay na sa Pilipinas na po nakatira. Di ba mga kabayan natin? So kung iisipin po natin, parang dapat walang maging problema. Ano po? So maliban na lang po, kung yung mga nilakad ni na Kalingap Rab po noon, yung sa pag-aayos po ng document, ay hindi masasabi nating maayos. Sa kabila po ng malaking ginastos. Ano? So hindi po natin sinasabi na mali yung mga ginawa o kaya na fake sila. Pero ang tanong po kasi dyan, bakit nagkaganon ho? Ano? So sana maging clear po yan para at least alam din po natin, alam ng mga viewers, kung ano po yung nangyari po kay Kuya Robin. Basta tayo po, umaasa po tayo na sana maayos na po yan para si Kuya Robin ho ay makabalik po uli dito. Lalo na po sa ngayon, ang dami niya po mga na-scout na kung saan ho ay nabablog po ni Kalingap Rab din. At hindi lang po yun, ang pinaka-importante po, nandito yung pamilya niya. So mas maganda ho, magkasama-sama po sila. So yun lang po muna siguro ang update po natin sa status po ni Kuya Robin. So maraming salamat po sa inyo. So siguro pansamantala magpapaalam po muna tayo, pero gaya po ng dati, gusto ko lang po munang i-shout out ang mga sumusunod.
Tapos maraming salamat din po sa ating mga kasaman sa COOS, Kalingap OFW Organic Sponsors, sa inyo pong patuloy na pagsuporta po sa mga babae program ni Kuya Val Santos Matubang at saka po ni Kalingap Rob. At sa ating mga masugid na taga-subaybay po, sa ating Facebook page, sa ating YouTube channel, lalong-lalo na po yung mga hindi po nag-skip ng ads, masipag mag-like, mga nag-share po. Kamukha po nito, kung inyong nagustuhan, pwede po nating i-share. So maraming salamat po sa inyong lahat. So muli, ito po si Kuya Julay, ang inyong katugang, ang inyong kalingap, na pansamantalang nagpapaalam po muna. Kita-kita ulit tayo sa mga susunod ko bang vlog. Maraming salamat sa inyong walang samang pagsuporta po sa ating YouTube channel. Pagpalain nawa kayo ng Diyos, mabuhay tayong lahat. God bless. Bye-bye!